Mula sa kwarto ng library, nag-uumpisa na kaming maglakad pa uwi. Ako si Mia at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Carla. Pareho kaming abala sa pag-aaral para sa nalalapit na exams. Madilim na ang paligid, ngunit sanay na kami sa ganitong oras ng pag-uwi. Ang ilaw ng poste sa daan ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kalungkutan na tila may mga mata na nakamasid sa amin. Gabi na, Mia. Sigurado ka bang gusto mong maglakad pa uwi? Tanong ni Carla habang inaayos ang kanyang bag. Oo naman, Carla. Sanay na tayo rito, hindi ba? Sagot ko habang pinipilit kong panatilihin ang lakas ng loob kahit na may nararamdaman akong kabang hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad kami, narinig namin ang mahihinang yabag mula sa likuran. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong hindi ipahalata kay Carla ang aking takot. Narinig mo ba iyon? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Ano iyon, Mia? Wala naman akong naririnig, sagot niya, ngunit kita ko sa kanyang mata ang pag-aalala. Napatingin kami sa paligid, ngunit wala namang tao. Binaliwala namin ito at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, naramdaman kong tila may aninong sumusunod sa amin. Hindi ito basta ordinaryong anino, walang mukha ito. Ang presensya nito ay tila ba bumabalot sa amin ng takot na hindi namin maipaliwanag. Nagpasyang pabilisin ang aming paglalakad, ngunit habang lumalapit kami sa isang lumang bahay sa gilid ng kalsada, naramdaman kong ang anino ay lalong lumalapit. Bumilis ang tibok ng puso ko at ang bawat hakbang ay nagdadala ng kilabot sa aking buong katawan. Sinubukan kong huwag magpanik, pero ramdam kong hindi ko na ito kayang itago. Mia, kailangan natin umalis dito, sabi ni Carla na ngayon ay halatang natatakot na rin. Hindi ko alam kung ano ito, pero kailangan nating magmadali. Habang tumatakbo kami, biglang sumiklab ang liwanag mula sa lumang bahay. Ang pinto nito ay bumukas ng kusa at sa loob ay may nakita kaming babaeng nakatayo. Ang kanyang mata ay tila ba puno ng misteryo at ang kanyang tinig ay pumukaw sa aming pagkatao. Huwag kayong matakot, ako ang magtatanggol sa inyo, sabi niya na parang nagmumula sa kawalan. Napatigil kami. Sino siya? Bakit siya nasa loob ng bahay na iyon? Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang kalma, ngunit hindi maalis sa isip ko ang aninong walang mukha. Nang bumaling kami sa likuran, wala na ang anino. Parang usok na naglaho sa hangin. Sa gitna ng pagkalito, naramdaman kong may kakaibang koneksyon sa babaeng nasa bahay. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakilala. Sino ka? Tanong ni Carla na ngayon ay puno ng curiosity. Ako si Lila at ako ang susi sa mga tanong niyo. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyong malaman na hindi ito ang katapusan. Ang anino ay babalik at kailangan niyong maging handa. Biglang bumalik ang takot na kanina lamang ay nawala. Ano ang ibig sabihin ni Lila? Paano kami magiging handa sa anino na walang muka? Sa kabila ng lahat, alam naming nagsisimula pa lamang ang kwento ng aming dalawang puso. Mula nang mangyari ang insidente sa lumang gusali ng paaralan, hindi ko na matanggal sa isip ang aninong walang mukha. Sa bawat pagkurap ng aking mga mata, parang naroon siya, nakamasid, naghihintay ng pagkakataon. Nagsimula akong magtanong sa paligid, sa aming mga guro, sa mga janitor, kahit sa mga magulang ng ibang estudyante kung may alam sila tungkol sa aninong iyon. Ngunit tila walang nakakaalam o marahil ayaw lamang nilang pag-usapan ito. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lara pauwi, napansin kong tila may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Karaniwan, masayahin siya at madaldal. Ngunit ngayon, tahimik siya at parang laging malalim ang iniisip. Lara, may problema ba? Tanong ko, pilit na hinahanap ang kanyang mga mata. Sandali siyang nag-atubili bago sumagot. Alam mo ba, minsan,
Parang may nararamdaman akong sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung ano, pero pakiramdam ko hindi tayo nag-iisa. Nagtaas ng balahibo ang aking balikat. Pareho kami ng nararamdaman. Nagsimula akong mag-imbestiga. Hinanap ang mga lumang tala at dokumento ng paaralan. Napag-alaman ko mula sa isang dating librarian na may kasaysayan ng gusaling iyon na hindi na ikinukwento. Ayon sa kanya, noong dekada 60, may isang estudyante ang misteryosong nawala at hindi na nakita. Ang sabi-sabi, may kinalaman ang pagkawala sa isang anino na nakikita ng ilang estudyante sa paaralan. Ngunit walang konkretong ebidensya na makapagpapatunay nito. Sa kabila ng takot, hinamon ko ang sarili na alamin ang buong katotohanan. Bumalik kami ni Lara sa lumang gusali isang gabi, dala ang mga flashlight at lakas ng loob. Sinarado namin ang pinto sa likod namin. Ang tanging ilaw ay mula sa aming mga flashlight. "May naririnig ka ba?" tanong ni Lara nang makarinig kami ng mahinang kaluskos mula sa itaas. Pareho kaming nagkatitigan, umaasang hindi namin kailangan umakyat. Ngunit sa kabila ng kaba, unti-unti kaming umakyat sa hagdan. Hanggang sa marating namin ang ikalawang palapag kung saan naroon ang isang lumang silid-aralan. Nang buksan namin ang pinto, bigla itong nag-ingay na mistulang daing ng isang matandang kahoy. Pumasok kami, pinakikiramdaman ang paligid. Doon namin nakita sa isang sulok ang isang lumang mesang may nakapatong na diary. Halos luma na ang mga pahina nito, ngunit maingat pa rin naming binuksan. Ang unang pahina ay may nakasulat, "Para sa sino mang makakakita nito, hindi ko na kayang magtagal." Habang binabasa ko ang mga salita, naramdaman kong tila bumibigat ang hangin sa paligid. Nagpatuloy kami sa pagbasa at natuklasan namin ang kwento ng estudyanteng nawala. Ang kanyang pangalan ay Clara at isinulat niya ang kanyang takot sa aninong walang mukha na sumusunod sa kanya araw-araw. Ang huling pahina ay may nakasulat na, "Ngayon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Siya ay nandito na." Bigla, naramdaman kong lumamig ang hangin sa silid. Tumayo ang aking balahibo. Naramdaman ko ang presensya, hindi lamang sa aking likod, kundi maging sa paligid. "Lara, kailangan na natin umalis," sabi ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Ngunit bago pa kami makalabas, naramdaman ko ang isang puwersang pumigil sa akin. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Si Lara, na nasa aking harapan, ay tila nawala sa aking paningin. Ang paligid ay nagdilim at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Sa gitna ng aking pagkalito, isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Hindi mo siya makikita hanggat hindi mo ako nakikita." Tinangka kong hanapin ang pinagmulan ng boses, ngunit tila ito nanggagaling sa lahat ng sulok ng silid. Bigla, nagliwanag ang paligid at sa harapan ko ay naroon ang anino. Wala pa rin itong mukha, ngunit ngayon, tila nagsasalita ito sa isip ko. "Ang hinahanap mo ay hindi dito. Siya ay nasa pagitan ng dilim." Naramdaman kong bumabalik ang aking lakas at sa isang iglap, natagpuan ko si Lara sa likod ng pinto. Nakatingin siya sa akin, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila hindi siya si Lara na kilala ko. Bago pa man ako makapag-isip, bigla siyang naglaho. Ang pinto ay bumukas at ako'y napatakbo palabas. Nanginginig ang aking kamay habang sinasara ko ang pinto. Ang mga mata ko'y hindi makapaniwala sa aking nakita. Sa labas, ang malamig na hangin ay bumalot sa akin. Ang anino ay wala na. Ngunit ang presensya nito ay nararamdaman ko pa rin. Alam kong hindi pa ito tapos at ang tunay na misteryo ay nasa harapan ko lamang. Sa likod ng lahat ay isang tanong, sino nga ba si Lara? At bakit naramdaman kong siya ay isa sa kanila? Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng gabi, habang ang hangin ay humahagod sa aking balat, sinimulan namin ni Lira ang aming paglalakad pauwi mula sa isang mahabang araw sa paaralan. Ang aming mga hakbang ay bumabagsak sa tahimik na kalsada. Tanging ang mga tunog ng aming yapak ang naririnig sa paligid. Ngunit sa kabila ng katahimikan,
nararamdaman kong may kakaiba. Ang malamlam na ilaw ng poste ay tila nagtatago ng kung anong misteryo sa likod ng madilim nitong mga anino. Hindi mo ba nararamdaman, Mia? Tanong ni Lyra habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng kanyang pagkabahala. Oo, parang may sumusunod sa atin, sagot ko, kahit na ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ang sama ng pakiramdam na iyon ay nagsimula pa noong nakaraang linggo, nang unang mapansin namin ang aninong walang mukha na palaging nagmamasid. Nang makarating kami sa isang kanto, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa likod ng isang lumang puno, muli kong nasulyapan ang aninong iyon. Hindi malinaw, ngunit sigurado akong naroon ito. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa aking gulugod at ang mga mata ko ay nagtagpo kay Lyra. Pareho kaming alam ang dapat gawin, ang bumilis sa paglalakad at huwag ng lumingon. Lyra, kailangan natin itong ilihim, bulong ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung malaman ng iba. Baka isipin lang nila na nababaliw tayo. Tumango siya, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang bawat hakbang ay parang nag-aanyaya sa anino na lumapit. Nang makarating kami sa bahay, agad kong isinara ang pinto at siniguradong nakalak ito. Sa loob ng bahay, nagpasya kaming mag-usap tungkol sa kakaibang nangyayari. Ano kaya ang ibig sabihin ng aninong iyon? Tanong ni Lyra. Habang nakaupo kami sa mesa, ang ilaw ng kusina ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Hindi ko alam, sagot ko, habang pinipilit kong bumuo ng koneksyon sa mga nangyari sa nakaraan. Pero sigurado akong may gusto itong ipahiwatig. Baka may kinalaman ito sa lumang kwento ng bayan natin. Matagalan na naming naririnig ang mga alamat tungkol sa isang espiritu na naglalakbay sa kalsada tuwing gabi. Isang espiritu na matagal nang hindi matahimik. Ngunit ang mga kwentong iyon ay palaging itinuturing nakatang-isip lamang ng mga matatanda. Hanggang sa nangyari ito sa amin. May nabasa akong diary ni Lola, biglang sabi ni Lyra, na para bang nakahanap ng sagot sa kanyang isipan. May binanggit siya tungkol sa isang babae na nawawala noon at sinasabing nagbalik bilang isang anino. Anino? Pero bakit tayo ang sinusundan nito? Tanong ko habang pilit kong inuunawa ang lahat ng detalye. Baka may kinalaman ito sa pamilya natin. Sagot ni Lyra na ngayon ay tila mas determinado. Baka tayo ang huling piraso ng kwento na kailangan niyang kumpletuhin. Nagdesisyon kaming isaliksik ang lumang kwento na nabanggit sa diary ng kanyang lola. Sa aming pagsisiyasat, natuklasan namin na ang pagkawala ng babae ay may kinalaman sa isang lihim ng pamilya. Isang lihim na pilit itinatago ng mga ninuno namin. Ang aninong iyon ay isang kaluluwa na hindi matahimik dahil sa hindi makatarungang pagkamatay. Habang nagtutulungan kaming ipuzzle ang mga piraso ng nakaraan, unti-unti naming nararamdaman ang presensya ng anino sa paligid. Parang nagiging mas malapit ito, mas palasak sa mga paggalaw namin. Nang magpasya kaming bumalik sa kalsada kung saan namin ito unang nakita, bigla kaming napahinto. Sa isang iglap, ang malamig na hangin ay tila bumalot sa amin at ang kislap ng mga ilaw ay naglaho. Sa likod ng puno kung saan namin ito unang nasilayan, lumitaw ang anino. Mas malinaw, mas nakakatakot. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam ng koneksyon. Mia, bulong ni Lyra, halos hindi ko marinig. May kailangan tayong gawin. Habang unti-unting lumalapit ang anino, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Alam kong kailangan naming malaman ang buong kwento, ang buong katotohanan. Ngunit sa isang iglap, sa isang kisap mata, biglang nagbago ang lahat. Ang anino ay umalis, naglaho sa hindi inaasahang paraan. Ngunit sa lugar na kinaroroonan nito, may iniwang bagay, isang lumang kwintas na may sinaunang ukit.
Nang hawakan ko ang kwintas, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang naramdaman ko, ngunit alam kong ito ang susi sa lahat ng misteryo. Ngunit bago ko pa man ito lubusang maunawaan, narinig ko ang isang boses sa likuran namin. Isang boses na tila nagmumula sa kabilang mundo. Mia, Lyra, hindi pa ito tapos. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagkabigla at kaba. Alam naming hindi na ito basta kwento lang. Ito ay isang pagsubok, isang pagkakataon para sa amin na iligtas ang aming pamilya mula sa sumpa ng nakaraan. Ngunit paano? Ang paminsang pag-ulan ay tila pumapatak sa salamin ng aming munting silid-aralan at ang malamig na hangin ay nagsisimulang umagos sa bukas na bintana. Kami ni Marga ay nakaupo sa sulok ng silid malapit sa mga lumang aklat na tila nagkukwento ng nakaraan. Hindi namin inakala na ang mga aklat na ito ay magdadala sa amin sa mas malalim na misteryo na hindi namin inaasahan. Noong nakaraang linggo, habang kami naghahanap ng mga sanggunian para sa aming proyekto, napansin namin ang kakaibang anino sa likod ng mga estante. Para itong aninong walang mukha na palaging sumusunod sa amin. Sa una, inisip namin na baka ito'y gawa lamang ng ilaw mula sa bintana, ngunit habang tumatagal, nararamdaman namin ang presensya nito kahit saan kami magpunta. Laging naroon, tahimik, ngunit hindi namin mabatid kung ano ang nais nitong iparating. Nagpasya kami ni Marga na bumalik sa silid-aralan ng gabing iyon upang subukan at tuklasin kung ano ang lihim na itinatago ng anino. Sa aming pagpasok, ang paligid ay tila puno ng pagkabahala. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang malamig na hangin ay tila dumadaloy sa aming mga buto. Waring may bumubulong sa amin, isang marahang pag-usal ng mga salitang hindi namin maintindihan. Habang sinusuri namin ang mga lumang aklat, napansin namin ang isang lumang pahina na tila nakasingit sa pagitan ng dalawang makapal na libro. Sa una, nag-aatubili kaming buksan ito. Ngunit ang aming kuryosidad ay mas malakas kaysa sa aming takot. Nang buksan namin ang pahina, isang kakaibang mensahe ang lumitaw. Ito'y parang isang piraso ng liham na isinulat ng isang hindi kilalang tao. Sa tuwing makikita mo ang anino, huwag kang matakot. Ito'y gabay mula sa nakaraan na susubok sa iyong tapang at taglay na talino. Ngunit mag-ingat sapagkat ang anino ay may sariling layunin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aming dalawa. Sino ang sumulat ng liham at bakit ito naiwang nakatago sa mga aklat na ito? Nang biglang kumislap ang ilaw at bumalik ang anino, naramdaman namin ang malamig na pagdampi ng hangin sa aming mga balat. Higit pa sa takot, ang aming kuryosidad ang nag-udyok sa amin na alamin ang tunay na intensyon ng anino. Habang pinag-uusapan namin ni Marga kung ano ang susunod naming gagawin, may narinig kaming mahina at pamilyar na tunog mula sa labas ng silid. Isang pagkaluskos ng mga paa na tila pumapagitna sa katahimikan ng gabi. Nagdesisyon kami na sundan ang tunog kahit napuspos ng kaba ang aming mga puso. Sa bawat hakbang, ang tunog ay palakas ng palakas hanggang sa dinala kami nito sa isang lumang silid na matagal nang hindi nagagamit. Sa loob ng silid, nakita namin ang isang lumang salamin. Nakakatakot ang itsura nito, tila ba may mga lihim na itinatago. Sa likod ng salamin, naramdaman namin ang paggalaw ng anino. Mas malapit, mas matindi. Bigla, ang salamin ay kumislap at nagpakita ng imahe ng dalawang babaeng naglalakad sa isang madilim na kakahuyan. Ang kanilang mga mukha ay hindi malinaw, ngunit ang kanilang presensya ay pamilyar. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na kami iyon ni Marga, ngunit paano ito nangyari? Bakit kami ang nasa salamin? Sa pagkamangha, sinubukan naming hawakan ng salamin,
Ngunit sa bawat pagdampi ng aming mga daliri, nararamdaman namin ang malamig na hangin na tila umaagos mula dito. Hindi namin maipaliwanag ang mga pangyayari, ngunit alam namin na may mas malalim pang misteryo na kailangan naming tuklasin. Habang kami nakatitig sa salamin, isang piraso ng papel ang dahan-dahang lumabas mula sa gilid nito. Isang mensahe na tila naglalaman ng susi sa aming mga tanong. Ang anino ay bahagi ng inyong nakaraan at hinaharap. Tanging sa pamamagitan ng pag-unawa sa inyong sariling kwento ay makakalaya kayo. Sino ang nag-iwan ng mensahe at bakit kami ang napili? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa akin habang patuloy kong pinagmamasdan ang anino na ngayoy tila lumalaki sa aking harapan. Alam ko na ang susunod na hakbang ay pinakamahalaga. Kailangan naming tuklasin ang aming nakaraan upang mahanap ang kasagutan. Ngunit bago pa man kami makaisip ng susunod na gagawin, isang malakas na tunog ang pumailan lang mula sa likuran namin, na tila ba may nagbukas ng pinto sa ibang bahagi ng silid. Sa aming paglingon, isang kakaibang silweta ang lumitaw. Ang hugis nito ay hindi pamilyar, pero ang presensya nito ay nagdudulot ng matinding kaba. At doon natapos ang aming gabi. Isang cliffhanger na hindi namin inaasahan, na nag-iwan sa amin ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na ang anino ay hindi lamang isang bahagi ng misteryo, kundi isang susi sa mas malalim pang hiwaga na aming susubukan at tuklasin. Ang malamig na hangin ng gabi ay lalo pang humihigpit sa paligid namin ni Lila habang naglalakad kami sa gilid ng campus. Ang mga ilaw sa paligid ay tila mga mata ng mga nilalang na nagmamasid, ngunit wala kaming pakialam. Dala namin ang determinasyong tapusin na ang kalbaryong hatid ng aninong walang mukha na sumusunod sa amin. Sigurado ka bang dito natin siya matutunton? Tanong ni Lila, ang boses niya ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Oo, Lila. Base sa mga nabasa ko sa lumang aklatan, dito sa likod ng lumang gusali lagi siyang nagpapakita. Tugon ko habang iniisip ang bawat hakbang na dapat naming gawin. Sa kabila ng takot, naroon ang pag-asa na magwawakas na ang lahat ng ito. Ang lumang gusali ay tila isang nilalang na ibig magpahayag ng lihim. Ang mga pader ay puno ng lumot na kumakapit sa mga sulok, at ang mga bintana ay tila mga mata ng nakaraan na nagmamasid sa amin. Ang dilim ay mas lalong nagbabalot sa paligid, pero hindi namin ito alintana. Hangad namin ang katotohanan. Sa bawat hakbang namin papasok sa gusali, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Parang may bumubulong sa amin na umatras na, ngunit hindi kami tumigil. Sa likod bahay ng gusali, isang lumang puno ang nakatayo. Ito ang naging hudyat sa akin na malapit na kami sa katotohanan. Nararamdaman mo ba iyon, Lila? Tanong ko habang nararamdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aming katawan. O, parang may kakaibang enerhiya. Sagot niya habang kinikilabutan. Nagsimula kaming maghukay sa paligid ng puno gamit ang mga lumang kasangkapan na nakuha namin sa silid-aklatan. Sa bawat pagbaon ng pala sa lupa, nararamdaman ko ang pag-aalimpuyo ng enerhiya na nagmumula sa ilalim. Hanggang sa bigla na lang may bumagsak na kahoy na kahon na may kalawang na kandado. Tingnan mo, Lila, may natagpuan tayo. Sigaw ko sa tuwa, ngunit kasamang bumalot ang takot sa akin. Binuksan namin ang kahon gamit ang lumang susi na nahanap namin sa campus noong 1 linggo. Sa loob nito ay mga lumang dokumento, mga larawan ng estudyante noong dekada 50 at isang diary na tila pagmamay-ari ng isang estudyanteng babae. Binasa namin ang diary at dito nagsimula ang paglalantad ng mga lihim. Ang estudyante sa diary ay nagngangalang Clara. Sa kanyang mga pahina, isinasalaysay niya ang tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang guro, isang lalaki na kilala sa pagkakaroon ng kakaibang kakayahan.
Nang malaman ng campus ang kanilang lihim, si Clara ay nawala na lamang na parang bula. Ngunit bago siya mawala, isinumpa niya ang lugar at ang guro na maging bahagi ng aninong walang muka. Si Clara ang anino, bulalas ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-unawa. Ang guro ang dahilan ng lahat ng ito. Nakulong siya sa anino at nag-aantay na makalaya. Dagdag ko habang pinagmamasdan ang huling pahina ng diary na nagsasaad ng isang ritual para palayain si Clara. Sa kabila ng takot, sinubukan naming isagawa ang ritual. Sinundan namin ang mga hakbang na nakasulat mula sa pag-aalay ng kandila hanggang sa pagbigkas ng mga lumang salitang Latin. Ang hangin ay lalo pang humigpit, ang mga ilaw ay nagpatay-sindi, at ang lupa ay tila umuungol sa ilalim ng aming mga paa. Hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng boses, isang boses ng babae na tila umaalingaw-ngaw sa paligid. Salamat sa inyo, bulong ng boses, habang unti-unting naglaho ang malamig na hangin. Ang aninong walang mukha ay naglaho na at alam naming si Clara ay nakalaya na. Ngunit bago pa man namin maipagdiwang ang tagumpay, isang malamig na hangin ang muling bumalot sa amin. Sa likod ng puno, isang bagong anino ang lumitaw, mas malaki, mas madilim, at may mukha na pamilyar sa akin at kay Lila. Napaatras kami sa takot, hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ang anino ay may mga mata na puno ng puot at galit, at ang mukha nito ay tila isang guro na kilala namin sa campus, isang guro na matagal nang wala. Ang guro na naging dahilan ng lahat ng ito at ngayoy bumalik upang maghiganti. Siya ang susunod, bulong ni Lila habang unti-unting lumalapit sa amin ang anino. Iyon ang huling bagay na naalala ko bago ang paligid ay binalot ng kadiliman. At sa aking isipan, isang tanong ang bumabalot. Ano ang susunod na mangyayari? Sa paglipas ng mga araw, ang presensya ng aninong walang mukha ay patuloy na bumabalot sa amin ni Lila. Hindi namin ito matakasan kahit saan kami magpunta. Kahit gaano kami kasaya sa mga oras na sinusubukan naming maging normal, palaging may malamig na hangin na tila sumusunod sa amin. Ang mga bulong nito ay tila nagsasabing may malalim na lihim na dapat naming matuklasan. Isang gabi, habang abala kami ni Lila sa paggawa ng proyekto sa aming apartment, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa sala. Pareho kaming napatigil at nagtinginan, ang mga mata ni Lila ay puno ng takot. Narinig mo ba yon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango ako, sinusubukan na huwag ipakita ang kaba sa aking dibdib. Oo, parang may bumagsak. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinagmulan ng tunog. Sa likod ng lumang estante ng mga libro ay may isang lumang kahon na hindi namin napansin noon. Tila ito'y naglalaman ng mga lumang papel at litrato. Habang binubuksan namin ito, isang litrato ang agad na umagaw ng aming pansin. Dalawang babae, magkaakbay at nakangiti sa harap ng isang lumang paaralan, ang paaralan namin. Parang nakita ko na sila dati. Maingat na sabi ni Lila habang iniinspeksyon ang larawan. Teka, ito yung mga babaeng palaging binabanggit sa mga kwento ng matatanda, di ba? Sa likod ng litrato may nakasulat na pangalan, Teresa at Maria. Ang mga tao sa komunidad ay madalas na nagkukwento tungkol sa misteryosong pagkawala ng dalawang babaeng ito. Isa silang alamat na palaging binabalot ng misteryo. Walang tiyak na nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Maliban sa isang bagay, sila'y nawala ng parang bula at hindi na muling nakita pa. Habang patuloy na iniinspeksyon ang kahon, may isang diary na natagpuan si Lila. Ang unang pahina ay may petsa ng halos 100 taon na ang nakalipas. Ito na siguro ang kasagutan sa mga tanong natin, bulong ni Lila habang binubuksan ang diary. Habang binabasa namin ang mga pahina, unti-unting lumilitaw ang mga detalye ng buhay ni na Teresa at Maria.
Sila'y mga estudyante sa parehong paaralan na pinapasukan namin. Ang kanilang kwento ay puno ng saya noong una, ngunit habang lumalalim ang mga pahina, mas nagiging madilim ang kanilang kapalaran. Sa huling bahagi ng diary, may mga pahiwatig ng isang kakaibang presensya na nagsimula nilang maramdaman, presensya ng isang anino. Ito na nga yun, sabi ko habang nagkakatinginan kami ni Lila. Parang tayo rin, sinundan sila ng aninong walang mukha. Isang pahiwatig sa diary ang nagsasabi na ang anino ay isang nilalang na nagmula sa isang sinaunang ritual. Isa itong espiritu na nangangailangan ng dalawang kaluluwa upang muling makabalik sa mundo ng mga buhay. Ang kasalukuyang sitwasyon namin ay tila salamin ng kanilang karanasan. Habang patuloy na nagbabasa, may isang huling pahayag si Teresa sa diary. Hindi kami makakatakas, ngunit may paraan para maiwasan ang kapalaran. Ang pahayag na ito ang nagbigay sa amin ng pag-asa bago kami tuluyang lamunin ng takot. Ngunit wala nang ibang detalye kung paano sila nakatakas o kung ano ang paraan. Ang huling pahina ay punit na tila sinadyang itago ang mahalagang impormasyon. Sa kabila ng kabiguan, ang natuklasan namin ay nagbigay sa amin ng direksyon. Alam namin na ito'y hindi pangkaraniwang peligro na aming hinaharap. Kailangan naming malaman ang nawawalang bahagi ng kwento, ang paraan para makaligtas. Habang binabalik namin ang diary sa kahon, naramdaman namin ang biglaang paglamig ng hangin sa paligid. Ang anino ay naroon, mas malapit kaysa dati. Ang mga ilaw sa sala ay mahinang kumikislap at ang bawat tunog ay tila nagiging mas malakas. Bigla, isang malakas na pagkalampag ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng apartment. Pareho kaming napatakbo sa bintana at doon namin nakita ang isang pamilyar na figura. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang babae, walang mukha, ang nakatayo sa kalsada, nakatingin diretso sa amin. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay biglang lumitaw at sa aming pagkagulat, ito'y mukha ni Teresa. Si Teresa, bulong ni Lila, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang anyo ay tila nagsusumamo, ngunit hindi kami makagalaw, hindi kami makapagsalita. Tila may nais siyang ipaalam sa amin, ngunit hindi namin alam kung ano. Ang kanyang presensya ay isang babala, isang pahiwatig, o posibleng isang gabay sa aming kaligtasan. Ngunit bago pa namin maintindihan, ang lahat nawala siya ng parang bula. Iniwan kami sa gitna ng takot at pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, alam namin na hindi na kami maaaring magpabaya. Ang aming oras ay nauubos at ang anino ay lalong lumalapit. Ngayon, kailangan naming tuklasin ang misteryo ng nawawalang pahina bago pa tuluyang maglaho ang aming mundo. Mula nang magsimula kaming sundan ng aninong walang mukha, hindi na kami naging kampante. Sa bawat sulok ng paaralan, sa bawat liko ng daan pauwi, palaging may pakiramdam na may mga matang nakamasid sa amin. Hindi maipaliwanag ang takot na bumabalot sa amin ni Trina. Ngunit alam naming hindi ito basta-basta mawawala. Isang gabi, nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa may tabing ilog malapit sa aming dormitoryo. Ang ilog na iyon ay dating paborito naming tambayan. Dati, ang lamig ng hangin at mga bulong ng tubig ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Ngunit sa gabing ito, ang bawat hakbang ay tila may bigat na para bang may aninong nag-aabang sa dilim. Trina, sigurado ka bang dito tayo pupunta? Tanong ko, pilit itinatago ang kaba sa aking boses. Oo, Ella, kailangan natin itong harapin. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa takot. Sagot niya, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Habang naglalakad kami, nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin. Mga simpleng bagay na dati madalas naming pag-usapan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ang pakiramdam na may mga matang nakamasid ay hindi nawala.
Nang makarating kami sa may ilog, huminto kami sa isang malaking bato kung saan madalas kaming umupo. Tahimik ang paligid maliban sa mga kulisap na tila nagmamasid din sa amin. Napakadilim ng gabi, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa buwan na parang nagbibigay ng senyales. Ella, tingnan mo iyon, bulong ni Trina, sabay turo sa isang bahagi ng ilog. Nang tingnan ko ang tinuturo niya, napansin ko ang isang hugis na hindi karaniwang nakikita sa tubig. Hindi ito basta-basta anino, para itong isang silweta ng tao. Ngunit ang nakakakilabot, wala itong mukha. Nagkatinginan kami ni Trina at sa mga mata niya nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Bakit ito sumusunod sa atin? Tanong ni Trina na para bang inaasahan niyang may sagot ako. Hindi ko alam, ngunit sa loob ng puso ko ay ramdam ko ang pangangailangan na malaman. Kaya't nagpasya kaming lumapit sa tubig. Sa bawat hakbang, ang hangin ay tila lumalamig at ang paligid ay nagiging mas madilim. Ngunit kailangan namin itong harapin. Nang makalapit kami, ang silweta ay tila gumalaw, ngunit hindi ito nawala. Sa halip, para itong nag-anyaya sa amin. Napansin kong may kakaibang bagay sa tubig, isang bagay na parang kumikinang. Sa kabila ng takot, lumuhod kami ni Trina para mas maingat na tingnan. Ella, may nakasulat, bulong ni Trina habang iniaabot ang kamay sa tubig. Sa ilalim ng tubig may mga letra na parang lumulutang. Sa una, hindi ko ito maunawaan, ngunit unti-unting umangat ang mga salita. Kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Napatingin kami ni Trina sa isa't isa, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Bigla, ang tubig ay tila umikot. Ang silweta ay lumapit sa amin, at sa isang iglap, naramdaman namin ang malamig na hangin na dumampi sa aming mga muka. Ang anino ay tila nagbago, nagkaroon ito ng hugis, ngunit ang mukha nito ay nanatiling wala. Sa kabila ng takot, hindi kami makagalaw. Parang may puwersang nagkukulong sa amin sa lugar. Ella, ano ito? Tanong ni Trina habang ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay, hindi ko alam ang sasabihin. Ang takot ay tila bumalot sa akin, ngunit sa kabila nito, may bahagi ng isip ko na nagsasabing may kailangan kaming malaman. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likod. Lumingon ako at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang matandang babae na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng lungkot, ngunit may kakaibang liwanag na tila nagsasabi ng kanyang kwento. Bakit kayo nandito? Tanong ng matandang babae, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng awa. Sinusundan kami ng anino, sagot ni Trina, ang kanyang kamay ay nakahawak sa akin ng mahigpit. Ang matandang babae ay lumapit at sa kanyang paglapit naramdaman namin ang init na tila bumabalot sa amin. Ang anino sa tubig ay tila huminto sa paggalaw, parang naghihintay sa susunod na mangyayari. Kailangan ninyong malaman ang kwento nito, sabi ng matandang babae. Ito ay bahagi ng inyong nakaraan. Napalunok ako, hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan na para bang alam niya ang lahat ng sagot sa mga tanong namin. Bukas, sa parehong oras, bumalik kayo dito. May kailangan kayong malaman. Dagdag niya bago siya nawala sa dilim na para bang isa lamang siyang anino na dumaan. Sa pag-alis niya, naiwan kaming nakatayo sa gilid ng ilog. Ang anino ay nawala, ngunit ang takot ay patuloy na bumabalot sa amin. Ano ang ibig sabihin ng matandang babae? Ano ang katotohanan na kailangan naming malaman? Habang pauwi kami, hawak ni Trina ang kamay ko. Ang katahimikan ay tila bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila nito, alam kong may bagong kabanata na magsisimula. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa susunod na gabi, babalik kami sa ilog, ngunit ang tanong ay, handa ba kami sa kung ano ang aming matutuklasan?
Bumalik kami ni Mira sa aming dormitoryo matapos ang nakakagimbal na karanasan sa lumang gusali ng unibersidad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ang malamig na hangin na tila yumakap sa amin habang naglalakad kami sa pasilyo. Ang aninong walang mukha na sinasabi ni Mira ay tila sumusunod sa amin kahit saan kami magpunta. Hindi ko alam kung ito ba'y bunga lamang ng aming imahinasyon. Pero ang takot na nararamdaman ko ay tunay na tunay. Habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Nakakatakot na parang ang bawat sulok ng unibersidad ay may kinikimkim na lihim na hindi namin dapat usisain. Pero sa kabila ng takot, may parte sa akin na gustong malaman ang katotohanan. Ano nga ba ang gustong ipahiwatig ng aninong iyon? Bakit kami ang napili niyang sundan? Kinabukasan, nagpasya kami ni Mira na bumalik sa lumang gusali at mag-imbestiga pa. Tumungo kami sa silid-aklatan ng unibersidad upang maghanap ng mga lumang tala at dokumento na maaaring magbigay linaw sa aming nararanasan. Habang nagbabasa ng mga nakalipas na artikulo, napansin naming may isa pang magkaibigan noong dekada 80 ang nakaranas ng parehong sitwasyon. Ang kanilang kwento ay tila baga salamin ng aming karanasan. Ang aninong walang mukha ay sinundan sila hanggang sa sila'y nawala na lamang ng walang bakas. Hindi maiwasang manginig ang aking kamay habang binabasa ang kwento. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Bakit nawala sila? Nang mapansin ni Mira ang aking pag-aalala, hinawakan niya ang aking balikat. Kaya natin to, Lily. Hindi tayo pababayaan ng anino. May dahilan kung bakit tayo ang kanyang sinusundan. Nagpatuloy kami sa aming paghahanap at sa isang lumang tala natuklasan namin na ang gusaling iyon ay dating pagmamay-ari ng isang kilalang pamilyang mayaman. Ayon sa kasaysayan, ang isa sa kanilang mga anak ay misteryosong nawala matapos ang isang malaking salusalo. Ang kwento ay puno ng mga haka-haka at walang tiyak na konklusyon. Parang isang malalim na bangin na hindi namin maabot ang dulo. Gabi na nang kami umuwi sa dormitoryo, pagod at puno ng tanong sa aming isipan. Habang naglalakad kami sa madilim na pasilyo, naramdaman kong tila may presensyang bumabalot sa amin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may malamig na hangin na dumaan sa aking tabi. Napatingin ako kay Mira at alam kong naramdaman din niya iyon. Sa loob ng silid, nagpasya kaming magdasal bago matulog. Ipinikit ko ang aking mga mata, umaasang sa pagmulat ng umaga, ang lahat ng ito ay magwawakas. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa tunog ng mahina, ngunit malinaw na pagkatok sa pintuan. Napatayo ako at si Mira ay nagising din sa ingay. "Sino yon?" Bulong niya, halatang nag-aalala. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa pintuan at nang buksan namin ito, walang tao sa labas. Ngunit doon sa sahig, may isang lumang litrato na tila iniwan ng kung sino. Pinulot ko ito at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang larawan ng dalawang batang babae na tila kamukha namin ni Mira. Ngunit ang nakakatakot, sa likod nila ay may aninong walang mukha na nakatayo. Napaatras ako at si Mira ay napasigaw. "Lily, ano ito?" Bulong niya, nanginginig sa takot. Alam kong hindi kami dapat bumalik sa lumang gusali pero parang may tumatawag sa amin. Ang anino ay tila may gustong ipaalam at ang larawan ng mga batang babae ay isang paalala na hindi kami nag-iisa sa kwento. Nagdesisyon kami na ipagpatuloy ang aming investigasyon kinabukasan. Alam naming delikado, pero sa kabila ng lahat, ang takot ay nagiging lakas. Hindi kami susuko hanggat hindi namin natutuklasan ang katotohanan. Ngunit habang kami natutulog, isang kakaibang panaginip ang bumalot sa akin. Nasa lumang gusali ako, mag-isa, at mula sa dilim ay may isang boses na nagtatanong, "Bakit kayo nandito?" Hindi ko alam ang sagot,
Pero bago pa man ako makapag-isip, ang aninong walang mukha ay lumapit sa akin. Tila ba may gustong ipakita. Nagising ako na puno ng pawis at sa tabi ko ay naroon si Mira. Gising din na tila ba nakaranas ng parehong panaginip. Kailangan nating bumalik, Lily, sabi niya, puno ng determinasyon. At alam ko sa puso ko tama siya. Hindi ito matatapos hanggat hindi namin nalalaman ang buong kwento. Ngunit sa pagkakaalam namin, sa aming pagbabalik, hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Ang anino ay tila may lihim na hindi pa namin natutuklasan at ito ang aming magiging pinakamalaking pagsubok. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ni Lira, akala ko'y mawawala na ang takot na bumabalot sa aming mga puso. Ngunit nagkamali ako. Ang aninong walang mukha ay parang multong sumusunod sa amin at bawat hakbang ay tila ba isang bangungot na hindi namin matakasan. Nagsimula ang lahat nang magdesisyon kaming bumalik sa silid-aklatan ng unibersidad. Kailangan naming tapusin ang aming pananaliksik para sa isang proyekto. Subalit, sa bawat pagtapak namin sa madilim na pasilyo ng aklatan, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may kasamang bulong ng nakaraan. Narito pa rin siya, sabi ni Lira, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng silid, animoy naghahanap ng di maipaliwanag na presensya. Baka naman masyado lang tayong paranoid, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa totoo lang, sinubukan ko lang itago ang kaba na bumabalot sa akin. Parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin upang magpatuloy, kahit na ang bawat hakbang ay puno ng pangamba. Habang abala kami ni Lira sa pag-aayos ng mga libro, napansin kong may isang lumang aklat na tila ba hindi lumilipas sa paglipas ng panahon. Ang pabalat nito ay yari sa katad at may mga simbolong hindi ko maintindihan. Nang buksan ko ito, napagtanto kong ito ay isang uri ng talarawan. May mga pahinang puno ng mga salaysay ng mga estudyante. Noong unang panahon, mga estudyanteng nawala na lamang bigla at hindi na muling nakita. Lira, tingnan mo ito, bulong ko habang tinuturo ang pahina ng isang estudyante na may parehong mga pangalan namin. Ang pagkakahawig ng mga pangalan ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at sa bawat salaysay, mas lalo kong nararamdaman ang pamilyar na takot na bumabalot sa akin. Hindi ito coincidence, sabi ni Lira, habang ang mga kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang mga pangalang ito, parang tayo. Bigla, narinig namin ang isang kalabog mula sa itaas. Agad naming iniwan ang mga libro at nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag ng aklatan. Ang dilim ay tila ba kumakapal at ang mga aninong sumasalubong sa amin ay parang mga nilalang na nagmamasid. Habang papalapit kami sa pinagmulan ng ingay, nakita namin ang isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Sa likod nito, tila may nakatayo. Isang anino na walang mukha. Huwag kang lalapit, pakiusap ni Lira habang hawak ang aking braso. Ngunit ang kuryosidad ay parang isang magnet na humihila sa akin papalapit. Hindi ko malaman kung bakit, pero naramdaman kong kailangan kong malaman ang nasa likod ng aninong iyon. Habang papalapit ako sa salamin, biglang nagbago ang paligid. Ang dating madilim na aklatan ay napalitan ng isang maliwanag na bulwagan, puno ng mga taong nakasuot ng damit na parang mula sa ibang panahon. Ang kanilang mga boses ay tila mga bulong na puno ng takot at pangamba. At sa gitna ng bulwagan, nakita ko ang dalawang babaeng magkaibigan, kamukhang kamukha namin ni Lira. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Parang isang pelikula ang lahat at kami ni Lira ay bahagi ng isang kwentong matagal nang nakalibing sa kasaysayan ng unibersidad. Hindi ito nangyayari. Bulong ko sa sarili habang pilit na binabalik ang aking ulirat sa kasalukuyan. Ngunit nang lingunin ko si Lira, wala na siya sa tabi ko. Sa halip, ang aninong walang mukha ang naroon, nakatanaw sa akin ng diretso.
Nasaan si Lyra? Tanong ko, ngunit ang anino ay nanatiling tahimik. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang isang koneksyon na parang nag-uugnay sa aming dalawa. Bigla kong naisip ang lumang talaarawan. Binalikan ko ang pahina kung saan nakasulat ang mga pangalan namin. Sa ilalim ng mga salaysay, may nakasulat na hindi ko napansin kanina. Ang mga anino ng nakaraan ay muling babangon at ang kanilang mga alaala ay hindi kailanman lilipas. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa akin at ang aninong walang mukha ay unti-unting naglaho. Tila ba isa lamang itong ilusyon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa likod. Ito ang kwento natin, hindi ba? Tanong ni Lyra, ngunit sa kanyang mga mata, may ibang anyo, isang anyong hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang aninong walang mukha o ang pagkakatuklas na ang kaibigan ko ay maaaring bahagi ng isang kuwentong hindi ko inaasahang magiging bahagi ko rin. Mula nang bumalik kami sa unibersidad matapos ang nakakatakot na pangyayari sa lumang bahay ni Lola Agatha, hindi na kami mapakali ni Lyra. Ang aninong walang mukha na sinundan kami noong gabing iyon ay nagpatuloy sa paglitaw sa aming mga panaginip. Pagising namin, palaging may bakas ng malamig na hangin sa silid at ang pinto ay lagi nang nakabukas kahit na isinara namin ito bago matulog. Claire, pakiramdam ko'y hindi pa ito tapos. Bulong ni Lyra habang nakaupo kami sa isang sulok ng cafeteria. Ang mga tao sa paligid namin ay abala sa kani-kanilang mundo, ngunit kami tila nasa sariling bula ng takot. Alam ko, Lyra, parang may gusto pang iparating sa atin ang anino. Hindi ito basta-basta sumusuko, sagot ko, habang pinipilit kong huwag magpakita ng pangamba. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Noong gabing iyon, nagpasya kaming bumalik sa bahay ni Lola Agatha. Hindi na kami makatiis sa pakiramdam ng pag-aalinlangan sa aming mga dibdib. Gusto naming malaman ang katotohanan, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa aninong walang mukha. Sigurado ka bang okay lang sa'yo to, Claire? Tanong ni Lyra habang naglalakad kami sa madilim na daan patungo sa bahay. Oo, Lyra, kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko naiaayos ang lahat ng ito. Sagot ko, sa kabila ng kabog ng aking dibdib. Pagdating namin sa bahay, ang paligid ay tila mas malamig kaysa dati. Ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw sa dilim, sumasabay sa ritmo ng hangin. Walang tunog kundi ang aming mga hakbang na nag-uumalingaw-ngaw sa kahabaan ng daan. Pagbukas namin ng pinto, bumungad sa amin ang kakaibang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Parang may bumubulong sa amin mula sa loob, isang tawag na hindi namin matanggihan. Nagsimula kaming mag-ikot sa loob ng bahay, hinahanap ang anumang palatandaan na makakapagbigay linaw sa amin tungkol sa anino. Sinasaliksik namin ang bawat sulok, bawat kwarto, ngunit wala kaming makitang kakaiba. Hanggang sa makarating kami sa lumang silid sa itaas. Sa isang sulok ng kwarto, may maliit na pintuan na tila hindi namin napansin noong una kaming pumunta. Dahan-dahan naming binuksan iyon at bumungad sa amin ang isang makipot na hagdan pababa sa isang madilim na basement. Sa tingin mo, nandito ang mga sagot? Tanong ni Lyra habang sinisilip ang loob ng basement. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang alamin, sagot ko, at nagsimula kaming bumaba. Malamig at madilim sa loob ng basement. Ang amoy ng lupa ay mas matindi at ang kabuuan ng lugar ay tila binalot ng kakaibang enerhiya. Sa gitna ng basement, may isang lumang kahon na tila pinaglumaan na ng panahon. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon at sa loob nito ay may mga lumang litrato at dokumento. Maraming larawan ng mga batang babae,
tila mga estudyante na nakangiti sa harap ng kamera. Ngunit ang kakaiba sa likod ng bawat larawan, may nakasulat na pangalan ng mga batang babae at isang pamilyar na simbolo, ang simbolo ng aninong walang mukha. Habang tinitingnan namin ang mga larawan, naramdaman namin ang paggalaw ng hangin sa paligid. Ang anino ay naroon sa aming likuran, mas malakas ang presensya kaysa dati. Parang nagmamasid, naghihintay sa aming susunod na hakbang. Claire, ang mga batang ito, sila ang dinadalaw ng aninong iyon bago tayo. Bulong ni Lyra habang sinusuri ang mga litrato. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam, parang may koneksyon kami sa mga batang babae sa mga litrato. Bigla kong naalala ang kwento ni Lola Agatha tungkol sa isang grupo ng mga estudyante na nawala noong dekada 70 at hindi na muling nakita. Sila ang nasa litrato. Ngunit bago pa man namin mapag-isipan ng lahat ng ito, narinig namin ang isang tunog mula sa itaas, isang mahinang ungol na tila nanggagaling sa lumang silid. Pakiramdam ko'y may nagbabantang panganib, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ano yon, Claire? Tanong ni Lyra, halatang nataranta. May iba pang nandito. Hindi lang tayo ang nasa bahay, sagot ko, habang unti-unting nararamdaman ang pagkalat ng malamig na hangin sa basement. Sa puntong iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang mga ilaw sa basement ay nagningning, at ang mga anino sa dingding ay nagsimulang gumalaw, parang may sariling buhay. Ang anino ay nagpakita, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa kanyang tabi, may mga pamilyar na mukha, ang mga batang babae sa litrato, nakatingin sa amin na parang may nais ipahiwatig. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang koneksyon sa kanila. Lahat ng mga kwento, mga larawan at mga simbolo ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang misteryo ng anino ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa isang lihim na kailangan naming tuklasin. At sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na nagkukubli, isang katotohanan na hindi ko kailanman inaasahan.